Hi, magandang hapon po sa ating lahat. Right now, ang atin pong i-discuss ay mga questions, no? Pagdating po sa home buying, sa real estate in general, pwede po kayong mag-comment para discuss po natin itong mga various questions na itatackle po natin dito po sa ating live. Number one question. Hello po, tanong ko lang po, may Pag-ibig housing loan po ako, 30 years contract. Pwede ko ba bayaran ng 5 years lamang sa pamamagitan ng applied to principal? Wala ba akong magiging penalty dahil wala silang kikitain sa interest? Yung applied to principal, ito yung way para mas mapabilis natin yung pagbabayad ng ating housing loan, no? Of course, syempre, kapag Pag-ibig or maybe bank, no, minimum na sa bank yung 15 years, ganyan, no? Pag Pag-ibig, maximum 30 years. So, of course, syempre, marami sa atin parang natatagalan po sa 30 years long term, no? At isa nga yung applied to principal na pwede po nating option para mapabilis natin yung pagbabayad. Okay naman po yun na kung halimbawa may pera kayo, bayaran nyo in 5 years time. In fact, sa amin nga, may dalawa kaming housing loan na binayaran namin in less than 1 year. Kumita naman si Pag-ibig doon kasi nga sa first monthly or sa first year ng amortization, malaki po talaga yung napupunta sa interest. So kumita na rin ang Pag-ibig doon, no? Kahit binayaran mo siya immediately. At saka syempre magagamit din naman nila yung proceeds noon sa pagpapaloan eventually. So ganoon naman ang negosyo ng Pag-ibig, pagpapautang, especially kung housing ito, no? Okay po yung bayaran kung 5 years. So may experience na po tayo na in 1 year lang ay binayaran natin yung particular housing loan natin. Susunod natin, sir, may balance po ako 3K sa multipurpose loan. Gusto ko pong bumili ng lupa. Ano po bang loan dapat kunin? Ano po requirements? Kapag po bibili kayo ng property tapos ilo-loan po ninyo, doon pa rin po sa category ng ano po yun, ng housing loan, no? At kapag halimbawa nakadepende yan kung anong klase ng lupa ang i-avail po ninyo, ito ba ay lupa na hawak ng isang housing developer or maybe lupa na sa isang private owner. So magkaiba ng proseso yon. Kapag yung typical na housing developer, tayo po ay bibili tapos idadaan halimbawa through a financing kagaya po ng Pag-ibig, sa cases na yon, of course, syempre, ang developer ang magpa-process, no? Pero kung tayo ay bibili ng lupa sa isang private owner, typically po yan, tayo po mismo ang mag-a-apply, no, na directly sa Pag-ibig. No? So, kung OFW, of course, syempre, may mga requirements po yan na needed. Depende nga po kung saan po kayo mag-a-avail, sa isang developer po ba o sa isang private owner. May konting variance lang ng requirements. Pero yung mga proof of income, proof of identity, no, same lang naman po yun. But of course, syempre, may mga certain things na kailangan dyan. Kung housing developer, may mga requirements na on the part of the property itself. Sa private owner, possible na hindi natin alam kung okay ba yung title or maybe baka may yung nagbebenta sa inyo ay hindi naman yung particular owner, no? So may mga certain things na ganun. Kailangan po natin i-consider. Okay. Sir, tanong lang po, patay na po ang may-ari ng titulo, may asawa at anak po siya at binebenta nilang property. Tapos nalaman po ng mga kapatid ng may-ari na binebenta yung property. May habol po ba sila? Kapag ang ating, let's say, ang ating principal buyer, no, let's say namatay, bago po yan maibenta, kailangan muna yang i-transfer doon sa mga heirs, no? May tinatawag tayong mga compulsory heirs. Ibig sabihin, kung ano yan, kung magulang yan, syempre may mga anak. Yun ang compulsory heirs, yung mandatory na tagapagmana. Let's say, from the parent, papunta po sa anak, no? Syempre, kung ilang anak po yan, doon po dapat ililipat yung ari-arian na property, no? Before mailipat sa tagapagmana, magbabayad po yan ng ng tax po sa BIR, no? Yung ating estate, tinatawag po yun estate tax, no? So ang estate, ito yung pagmamay-ari nung nawala, no? At bago mailipat ang titulo nung let's say mga property, magbabayad muna ng estate taxes.
So kung ibebenta na yan agad, no, tapos hindi pa nakakapagbayad ng corresponding estate tax, yun din yung magiging problema ng mga bibili later on, no. And kung mga kapatid naman ng may-ari, hindi naman compulsory heirs yung mga kapatid. Unless syempre yung pagmamay-ari nung namatay, minana niya rin yun sa magulang nila at hati-hati sila nung mga kapatid niya dati. Pero kung siya naman talaga ang may-ari, napundar niya yung during his time, di ba? Of course, syempre, ang compulsory heirs nila doon ay yung asawa at yung mga anak. No? Ganun po ang ano. Unless, syempre, walang asawa, walang anak, yung mga kapatid na ang magiging next compulsory heirs. No? With that, kung talagang mas legally complicated, mag-secure po tayo ng advice from a lawyer. Pero yun po yung aking take pagdating diyan. Nagbabago po ba ang present value factor and in what factor po siya nag-change? Ang present value factor, hindi po yun yung nagbabago, kung hindi interest ang nagbabago. Ang nagbabago po yung interest rate, no? At yung possible yung loan term. At any changes sa interest at loan term, magbabago yung present value factor. So, yung present value factor, nakadepende yan kung ano yung interest at kung ano yung loan term. No? By the way, para pala sa kaalaman ng iba, ano ba yung present value factor? Ang present value factor, ito yung kinukompute, no, na sa present value of annuity, na kung saan, kung ganito ang loan mo, ganito ang term, ganito ang interest, magkano yung equal monthly payments ko hanggang matapos yung loan term. At doon gumagamit po ng present value factor. No? Sir, paano kung sa kapatid na buyer itatransfer yung bahay na housing loan kay Pag-ibig? The moment naging na yan, housing loan na po yan, hindi po yan maitatransfer until such time na ma-fully paid. Pero kung nasa down payment stage pa lamang kayo, yun, possible po yun na ma-transfer kung nasa developer pa. Pero kung halimbawa ay ito ay na-loan take-out na, nasa Pag-ibig ng housing loan, hindi po matatransfer ang ownership doon po sa kapatid habang hindi pa fully paid yung loan. Pwede po ba mag-apply as an agent? Yes, pwede naman po kayo. At least 2 years college, pwede na pong maging real estate agent legally, no, na pwedeng ma-register sa PRC, saka DHSUD eventually. So, pwede nyo po akong i-message sa akin pong Facebook account, no? Although, sisendan na lang din natin ng ating Facebook account. Ito pong ating nag-comment, no? Para po sa... Okay, message na lang ako. May ask ako, way back 2009. Wala pa kasi kaming vlog na ganito. Wala akong matanungan. Hindi ako nakabayad ng 3 months noon. Kaso nag-final demand na. So, now may napanood ako na 1 year. Pwede pa pala magawa ng paraan. At pwede pala pa isa-isang month bayaran. Sabi kasi ng MCDC, full ko daw 3 months. Tapos walang bidding na notice. Basta may nakatira na agad. Nakikita ko kasi katapat lang ng house ko sa house ng pinsan ko, ng asawa ko. Hindi ko masyadong na-gets po, no? Yung info, medyo kulang na info. Parang ito yata yon. Sir, ipinaalis ka sa bahay mo, Pag-ibig loan, housing loan po ako noon. Pero 3 months lang final notice lang. Bata pa ako noon. 2009 po yung sa Mahogany, Calamba, Laguna, pero walang bidding. 1 month na nakalipas, may nakatira na po. Sir, please help me. Way back 2010, hindi ako nakabayad ng 3 months sa Pag-ibig housing loan ko. Bata pa na. Tapos may notice naman, tapos sabi ng SCDC, yung may hawak ng housing loan ay umalis na daw ako without paglilitis dahil 20 years lang ako. Akala ko yun talaga now. 39 years old na ako, madami ako nababasa, pwede pala yun masalba. Ang tagal na po nito, no? Parang 15 years ago. Ang Pag-ibig, pag hindi po tayo nakakabayad, papadalan po tayo niyan ng notices ng 3 months, 6 months, no? Until such time na pupunta po yan sa collection agency, until such time na magkakaroon po ng foreclosure. So sa tagal na panahon na po, I'm not sure kung complete po yung info, pero sinasabi dito, way back 2009, 2010, most probably po to foreclose na po tong property na to. Kasi kung hindi po tayo nakakabayad, in how many months, magkakaroon na po yan ng notices at even sa collection agency. At hanggang magkaroon na po ng foreclosure yung atin pong property. So, yun. Sobrang tagal na. So, I'm not sure kung ano pang legal means ang pwede pong gawin dyan, no? Pero kung na-foreclose na po yun, dumaan na po yun sa mga legal means. Nagpapadala po yan ng notices. Kung wala po kayo nare-receive, meron po yung pinapadala na kung saan nire-receive po yung notices, no? And the mere fact na hindi po tayo nagbabayad o nagbayad, grounds din po kasi yun for
for foreclosure later on. 12K lang po monthly, sir. 28 years old. Ano po pwede sa akin? Sa mga hawak namin, sa ngayon kasi 15,000 ang yung pinakamababa. No, ang pwede nyo pong gawin dyan ay magkaroon kayo ng co-borrower, kapamilya po ninyo na merong trabaho. So, pwede po kayong mag-combine. Or maybe meron kayong other source of income na tinatawag po sa pag-ibig na engagement income. Like for example, meron kayong sari-sari store, meron kayong like let's say tricycle, may mga corresponding income qualification po yan sa pag-ibig na mag-augment doon po sa inyong salary. No? So, yun po yung mga option po ninyo. 15K po ang minimum required salary sa mga hawak po namin sa Bulacan area and even sa ibang area. No? Nasa ganun po. 14 to 15K na yung pinakamababa. Sir, good day po. Okay lang po ba na father-in-law ko ang mag-process as long as may SPA po? Father-in-law. Kung father-in-law nyo ang mag-process, siya po ang representative. Siya po yung nakalagay sa SPA. Pero kung siya yung mismong magiging principal buyer, siya po yung magko-comply ng mga requirements. Pero sa understanding ko, since SPA yung pinag-uusapan natin, kayo po yung OFW, i-assign nyo po yung father-in-law po ninyo, siya po yung ilalagay nyo sa SPA na attorney in fact or siya, yun po yung representative. Sir, magkano po interest? Kasi delayed na po kami ng 2 days sa pag-ibig monthly amortization at pwede ko po babayaran through GCash. Nakalimutan ko yung specific na amount, no? 1/20 yata of 1%, no? Ganun lang siya kaliit, no? Kumbaga parang 1/20, let's say 10,000, no? I-multiply mo lang dun sa 1/20 ng 1%. Parang ganun siya, no? Nakalimutan ko lang specific. Pero ano lang po yan, peso. Hindi po yan naabot ng 100 peso. Kasi sa particular developer, kung 1% ang interest in 30 days, kumbaga, kung 10,000, magiging 10 pesos lang po yun per day. Kung 10,000 ang monthly mo, 10 pesos lang per day. Mas mababa po ng konti yung pag-ibig sa 1%. Yun po yung tanda ko sa figures, no? Hindi ko ano po yung specific figures, i-review ko po yan, pero ganun lang po siya kaliit, no? At pwede po bang bayaran through GCash? Kung babayaran nyo through GCash, sobrahan nyo lang po. Or virtual pag-ibig, mag-join po kayo sa virtual pag-ibig. No? So, yun po yung pwede nyong pagbayaran. Next natin, hello po sir. Nag-try po akong magbayad ng sobra or double na payment sa usual monthly amortization ko. Bakit kaya po sa akin hindi siya naka-affect sa new monthly income, next new monthly income? Tapos parang mali po yung computation nila. Need ko po ba itawag o reklamo yun? Medyo ano lang, no? Medyo contradicting. Baka next new monthly amortization. Ang apply to principal, hindi po nagbabago ang monthly amortization. Kung ano po yung monthly amortization ninyo, usually po yan, first 3 years naka-fix po yan, no? And po pwedeng sa succeeding, fix every 3 years. Meaning, walang nababago po sa monthly amortization. Ang impact po ng applied to principal, no? Ang impact niya po is yung sobra mong payment, which is dapat equal or more than sa monthly amortization mo, maibabawas po yun ng buo sa inyong pong outstanding loan balance. So dahil maibabawas siya ng buo sa outstanding loan balance, mas mabilis ang pagliit ng ating outstanding balance. At kapag lumiit ang ating outstanding balance, mas maliit ang mapupunta na sa interest, kaya mas malaki na yung maibabawas sa principal sa ibinabayad po natin. So ganun po yun. Now, kung wala po kayong basis like wala rin naman kayong monitoring like Excel file, hindi nyo rin alam kung tama ba yung inyong pagka-compute sa monitoring, no? Kaya may table po kasi yan, no? May table yan ng 30 years. I-check nyo po yung presentation po natin, ulitin nyo po yung video. Pwede po kayong mag-message sa akin, bigyan ko po kayo ng Excel file para doon, para makita ninyo. Kasi kahit naman tumawag tayo, halimbawa kung mali din naman ang interpretation natin doon sa paggawa ng table, tapos tama naman pala yung sa record ng pag-ibig, di ba? So dapat aware po tayo na mali ba talaga yung yung pagkakaintindi ko, ganyan. Tingnan nyo po kung wala pa kayong virtual pag-ibig, mag-register po kayo, makikita nyo po doon yung outstanding loan balance nyo. Kasi nga, hindi rin po madali yan na
i-check. Kasi nga po, kung ito yung loan mo, may table ka dapat para sa ito yung monthly amortization mo, ito yung para sa interest, at ito yung para sa principal, then outstanding balance. So yung interest mo, yung monthly mo, given na yon. Yung interest, hindi given yon. I-multiply sa outstanding balance times magkano ba yung monthly interest rate, makukuha nyo po doon. Now, may difference ang monthly amortization doon sa interest, yung balance ang mapupunta sa principal. No? So, ganun po siya. So, kung wala kang way of knowing how to compute it properly, wala kang basis of comparison kung mali ba yung sa pag-ibig na balance or not. Kaya dapat po aware po kayo doon, no, sa area na yun. Scam po ba yan? Yung iba po kasi scam nanghihingi ng pera bago maka-join. Ang pagiging agent, no, ang pagiging agent, ito na siguro yung isang career na wala kang masyadong gastos. Kung halimbawa, pwedeng kung magne-network marketing ka, bibili ka ng particular products, no? Yung joining fee mo, yun mismo yung particular products. No? And of course, syempre sa iba may mga ganung entry fee, no? Sa real estate mag-join ka. As long na qualified ka, at least naka 2 years college ka, you can join. At ikaw naman mismo makapagsasabi, no, na halimbawa, may hinihingi ba sa'yo or what, no? Parang ganun, no? Pero sa atin, sa real estate industry, ako sa tagal ko na sa 13 years, ang magjo-join sa real estate industry is more on gain sa part ng magjo-join. Bakit? Wala kang kalam-alam, tuturuan ka ng libre. Tuturuan ka ng libre. Magkakaroon ka ng community na libre. Magkakaroon ka ng connection, instant connection na libre. Kung scam ang tawag doon, wala na akong masasabi pa na na about it, no. Pero 'yun, pag nag-real estate ka, definitely you will have instant connections na makakatulong sa iyo na tutulungan ka o tuturuan ka, no, na matuto. At wala yatang magtuturo outside sa ganitong klase ng industry ng libre. No, susubukan mo halimbawa magpaturo ka sa isang, let's say, isang milyonaryo. Turuan niyo nga po ako paano maging milyonaryo. Wala yatang ganun, no, sa usual na traditional, no. Pero sa kagaya ng real estate, no, yung mga nag-succeed na, they are willing to help you na to learn. Of course, syempre, it's a win-win situation. Pag nag-join ka sa kanila, syempre, pag nakabenta ka, meron silang certain percentage of your commission, no? Ganun po 'yun, no. So it's a win-win situation. Siguro bibili na lang ako ng sariling lupa at pag may ipon na magpapatayo na ako ng bahay. Maganda naman po 'yan, no. Very ideal kung halimbawa tayo bibili na lang tayo ng lupa tapos magpapatayo tayo later on. So ang ating strategy ay mag-ipon. Pero always a question din talaga 'yan, no, yung pag-iipon. Siguro kung magagaling mag-ipon ang Pilipino, no, makapag-ipon tayo, no, malamang yan ang pinakamaganda na pwedeng gawin, no. Kaya lang siguro majority ng Pilipino din hirap din talaga mag-ipon. Kaya ang advantage din talaga kung halimbawa bibili ka ng property, yung iniipon mo, syempre, ilalagay mo na sa property. Binili mo yung property doon sa prevalent price niya during that time, ibig sabihin, binili mo siya ng mura, so tapos hinuhulugan mo na siya based sa iyong ipon. Kung mas lumaki na yung naitatabi mo, tapos nabili mo pa siya ng mura dati. Pero kung hindi ka bumili ng property at gagawin mo, mag-iipon ka, yung iniipon mo kasi nagde-devalue. What do I mean devalue? Inflation. So, syempre, mag-iipon ka at a certain years. Let's say, mag-iipon ka, makakaipon ka kaya ng million na in 5 years or in 10 years. Ang halaga na ng mga bilihin in 5 to 10 years, iba na yung halaga sa ngayon. So meaning to say, tumaas na yung prices ng mga materyales, ng labor, after 5 to 10 years na nakaipon ka. Kaya mas malaki na yung cost mo during that time. No? So yun ang isang disadvantage noon. No? Because of inflation, natalo ka na kasi nga tumaas na yung labor, tumaas na yung materials dahil sa pag-iipon mo. Unlike ito, bumili ka ng property, ngayon, ito yung price niya. Hindi na magbabago yung price niya. No, habang yung naitatabi mo ng paunti-unti, inaibabayad mo na sa lumang presyo ng property. So ganun po ang take ko pagdating po diyan, no? Hi po, ask ko lang po sa buyer yung regarding sa process ng pag-buy ng lot sa isang currently developing exclusive subdivision. Need or required po ba na mag-hire ang buyer ng buyer's agent or broker to deal with developer agents broker? Okay, buyer's agent and developer's agent. Sa isang developer,
wala siya yung buyer's agent o developer's agent. No? Hindi siya dalawa, isa lang po yan. No? So, ibig sabihin, yung agent mo, representation mo na yun as a buyer, and representation na din yun ng developer as a seller. Kasi ang mga agent, no, ang brokers network, nag-accredit yan sa isang developer as a seller, then maghahanap yan ng buyer. So, isa lang yung kausap mo pagdating sa pagbili ng property. No? Yung agent na yon, which nire-represent ka niya at nire-represent niya rin yung developer. No? So, hindi siya yung buyer's agent and seller's agent. Pero kung mga private property, no? Halimbawa, private property na ano na to, second owner na yung bibili. I mean, halimbawa, may isang property, may owner na doon, tapos ibebenta niya yung property niya, hindi na yun sa developer. Yung taga-benta nun, possible na iba yung agent broker nung seller, at ikaw naman, iba rin yung agent mo as a buyer. Doon sa ano yan, brokerage, no, sa mga lumang property na. So, magkaiba yung agent ng seller, magkaiba din yung agent ng buyer. May mga ganong cases, no? So, depende na kung paano yung hatian nila ng commission eventually. Paano po yung monthly na babayaran? Sa amortization, pwede pong direct sa Pag-ibig or mga authorized payment center. And pwede rin po kayo sa virtual Pag-ibig kung amortization. Pinakamainam po yun para nakikita nyo yung balance nyo anytime. Okay, last na siguro tong ating question dito. Sir, good day po. Paano po kaya if OFW po yung principal buyer, natapos na po yung down payment for 2 years, ipapasok na po through Pag-ibig Housing Loan, isang requirements po yung SPA. Pero magbabakasyon naman po siya dito sa Pinas, need po ng SPA or siya na lang mismo pipirma sa mga documents. Regardless kung uuwi ka sa Pilipinas or not, no, kailangan mo pa rin ng SPA. Kailangan mo pa rin mag-assign ng representative. Kasi nga, even nandito ka at pipirma ka, pwede kang pumirma ng iyong mga documentations, hindi naman ibig sabihin yan na maipaprocess na agad yung housing loan. It will take some time. Paano kung nakabalik ka na ng abroad? Paano yung mga requirements? Kaya ang isang OFW, regardless kung makakauwi siya dito for a vacation or not, kailangan niya mag-assign ng representative. In fact, kahit nandito na siya, pagpunta sa offices, ang papipirmahin pa rin ay yung sa representative niya na nalagay niya sa SPA. Kasi nga, hindi naman automatic yan na ilo-loan process at malo-loan take outcome within the span of time na nandito ka sa Pilipinas. So regardless kung ano yan, kailangan mo po ng SPA pagdating po dyan.